It's a beautiful day, and guess what? On Corina Interviews this weekend, Matinee Idol, tinitilian, kinakikiligan ng mga babae, once upon a time super-duper star. Aba, hanggang ngayon naman, head turner. Mula noon hanggang ngayon. Ngayon ay direktor ng Film Development Council of the Philippines. Hindi lang yan, napaka-versatile. Marunong sumayaw, kumanta, umacting, swimmer, diver, businessman, at higit sa lahat, singer. At ano yung naririnig ko na parang hinaharana ako ng isang guwapo. Et nga, you guessed it, walang iba kung hindi si Tirso Cruz III on our show. Hi, Pip! Parang ngayon ko lang narinig yung kantang yan. Hi, Corinne. Oo, kasi Hi. konting tao lang ang nakakaalam ng kantang yan. Paano naman nangyari yun? Lahat ng kanta mo, alam namin. Hindi, kasi this time, itong kantang to, hindi ko yun nire-record yan. Oo. I recorded it privately for me and it was a song I composed for my wife. Ah, Kanya kaya. hindi ko na So siya lang ang i-record. nakakaalam. Siya lang nakakaalam, siya lang nakarinig. Tsaka, Aba? kung nung ginagawa ko sa bahay, naririnig niyo. Sayang naman, pwede natin pagkakitaan. Pwede, siguro later on, pwede. O, di ba? Unreleased song Yes. from Tirso Cruz III. Ano pa kaya ang mga more unreleased statements Oh, from marami. Pip himself? Kaya dyan lang kayo, only on Corina Interviews. Wala nang atrasan, ha? Wala. Tuloy na to. And Tirso Cruz III is in the house! Woo! Thank you, Miss Corina. Thank you, thank you. Totoo ba ang balita na ang tawag sa'yo ay Pip? Yes. Hindi fourth? Hindi, Hindi rin pip talaga. Pip lang. May the third ako. Oh, Di ba? may the third Pero ka. pip ako, pip. Hindi, pero yung biro habang lumalaki kami, talaga lumalaki kami. Oh, nandun na siya, bata pa lang ako. Yung Pip, dahil ikaw yung the fifth? No. Hindi. It was a name that my father found in a book entitled Great Expectations. Okay. Oh, yeah. You see, you know the book. Yun. Well, I know the movie. I didn't read the book. Yun. Oh. Because sabi nga niya, during that time, kasi the character was a clubfoot man na named Pip, and he found the name parang unique. So he said, tama-tama, I'll give this nickname to my son. Kasi a lot of people ask me, Tirso, Pip, ang layo ng balayo mo, bakit ganun? Oo. Di ba? yun. Okay, i-google nyo na lang ang edad, hindi halata. Right? Ano ako? Many moons ago. Many moons ago. Many moons ago. I was born many moons ago. Correct. Alam ko na ikaw ay galing sa pamilya ng mga artista, singers, mostly singers. Mostly musiko. Musiko talaga. Kasi ang nag-start ng lahat ng ito, grandfather namin. Grandfather. Yes, Ano my siya noon? grandfather. He was a violin player and at the same time a band leader. Whoa! Yeah. Trivia. Alam mo to siguro. You know this. He composed a march for President Quezon. Oh. During those times, kasi during those times nung President si Quezon, there was a place, a dance hall in Manila Hotel named Winter Garden. And si President Quezon used to frequent that place. And then one day daw, my grandmother was the one who was telling us, sabi, Tirso, gawa mo nga ako ng, mag-compose ka nga ng march. So he did compose. And it's still Tirso being... din ang pangalan. Oh, Tirso. Siyang original Tirso talaga. Wow. Okay. So yun, ginawa niya yun. And you still hear it once in a while. The march was We Say Mabuhay. We say mabuhay. Da 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 Da, da da. Ganon? We say mabuhay. We say. Ano pa nun? The lyrics was written by an American because we were still malaki ng influence ng Amerikano nun sa atin. Okay. So, but the melody was composed by my grandfather. No
No way! Siya Yes. pala yun! Yes, oo. Tatay mo, ano rin, musiko din. Musiko rin. He was a violinist. Pero hindi siya masyadong yung talagang nag-ano sa music, nag-concentrate sa music. Eh. Naging hotel man siya. Yun. Pero he was a violinist. Parang yung father nga niya, ang lolo ko. The one wonderful thing about our family, never na uso sa amin yung half. Yung, ay, may half brother ako. Ay, may... Basta't Cruz ka. Cruz. So, lahat kayo close. Kaya naman Yes. pala napakalaki ng pamilya Cruz. Yes, kanya lumaki. Maraming talaga. sanga-sanga. Hindi ba? There was a time yata na, well, I was still a bit younger then. There was a time that there was about 22 bands in the family. 22? Alam mo, 22. naniniwala ako dyan. Yeah. Kahit saan ka magpunta, Olongapo, Intercon, mga party. May Cruz. Puro Cruz ang May mga Cruz talaga, banda. oh. Hanggang ngayon. Pero teka muna, 13 years old ka pa lang. Bakit nag-work ka na? Bakit nagtatrabaho ka? Ikaw ay singer sa El Bodegon. Yes. A bar that was half owned by my uncle. Ano ako noon eh, protected child ako. Hindi. My child. parents were afraid na maging maloko ko. Kasi medyo may pagkamaloko na ako noon nung nag-aaral ako. Eh. So, ang nanay mo, ang solusyon, okay, para hindi maging maloko, magtrabaho ka. Magtrabaho ka na. Actually, it's not, well, maybe because I really loved singing, I liked it. So it wasn't really work for me. Anong unang-una mong kanta? So, Yung public performance. Public performance. Naalala Public mo pa? performance. Makanta ako ng Spanish noon eh. Spanish? Kasi yung partner ng uncle ko is a Spanish woman eh. Okay. Yung ginagamit kong gitara pa doon sa bar nila. Dito, Pinapalakpakan outside ka ko. naman. Pinapalakpakan naman ako. Wow. Laruan ako ng mga tao eh. Aba. Dahil di ba yung nagawa itong totoy dito, magkakanta-kanta. And, lo and behold, taran! Taran! Buhay na pala noon si Douglas Quijano. Ay, yes! Nanonood sa'yo. Hindi ko siya kilala. Teka muna, 13 ka noon. Oh, Ilan? Ako, basta every Friday, Saturday, alam ko, pupunta ako sa Bundigon, kakanta ako, at alam ko kahit paano may konting pocket money kung kikitain. Oo, syempre. Ayun. So, yun, nung dumating siya, gano'n, after nung set ko, pinatawag ako ng uncle ko. Oh, to, reporter to, si Douglas Quijano, gano'n. And during that time, there was yung National Press Club, NPC. And during Saturdays, a lot of the press, they hang out there. Talagang bar yun ng mga press. And most of the time, yung may mga discovery, tsaka yung may mga nakikitang parang para sa kanila, hopeful, ini-invite nila para mag-perform doon. So, ganun ang ginawa ni Douglas sa akin. Being discovered. So, first, singer ka talaga. On TV. Yes. On Singer TV. lang. Ang alam ko, I had no inkling about acting. Basta kung gusto mo ko, kukunin mo ko, kakanta ko, walang problema. Without batting an eyelash, kakanta ko Okay. dyan. Pero yung sasabihin mo, aarte ka rito, ay, ayoko, hindi ko alam yan. Ganun ako. pala. At ipinanganak na ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng karamihan. Ito na nga yung Guy and Pip. Napapagod ka na ba ng kakasagot sa mga tanong na, kumusta na si Guy? Hindi, totoo nga. Guy and Pip. Tirsa Cruz III and Nora Honor. Yes. Okay, so Phenom. I don't know if there's a word for it, pero wow. During those days, yung mga kasambahay talaga namin, hindi mo matatanggal yan sa TV. Naramdaman mo na ba noong mga panahon na yon yung sobrang kasikatan ninyo? Alam mo siguro yung feeling na from a nobody to somebody. Ganon. Kanya yung I was having fun na bigla-bigla everybody wanted my autograph, everybody wanted the picture of me. Bakit ba kayo napagtambal? Si Ike Lozada, si Inday Badiday, si Herman Moreno, meron silang parang radio program noon na parang operetta, putol-putol. Tapos may mga teenager, marami kami. There were a lot of guys and girls. Tapos every Saturday yon, sinusubukan nila, i-pair natin si ganito kay ganon. Yan. Tapos may parang operetta, may drama-drama. Tinitignan nila reaction ng mga fans. Tapos nung piner kami, uy, may magic yung dalawa, may anong tawag doon? Chemistry. Chemistry. May chemistry yung dalawa. So, yun, na-retain yung partnership namin na Teka muna, nakailang pelikula kayo? Naniwala ako, Maria. Natuwag
Natakot. Dahil mahal ko kayo at ayoko kayong mapahamak. It was one movie after the other. Movie namin, ang trailer, movie pa rin namin. Grabe, hindi na niya maalala kung ganong karaming pelikula Oo, ginawa dami. niya. Hindi na namin maalala. Noong mga panahon na yan. Pero although, mayroong Guy and Pip, meron kang Tearsonians fans May club. fans, oo. Pare-pareho naman kami. Siya may Nuranian, ako may Tersonian. Oo, oo. may ganon. At nakikitira pa daw sa bahay mo. Yes! Mga fans namin became very close to us and parang they were friends kasi nga nakatira sa bahay ko. Kahit yung basketball team ko noon, may basketball team ako. Pati yung mga basketball player ko nakatira sa bahay ko. Teka muna, paano natapos yung Guy and Pip? I think people outgrew us also. I mean, Also? parang di ba sabi nga, in showbiz, it's a cycle eh. Di ba? Mag-umpisa ka, when you become lucky enough, sisikat ka, and then you hold your position up there for as long as you can until somebody new comes along. Parang ano yan eh, di ba? Balutin mo man ng ginto ang katawan mo. Ano man taas ng toreng tinutuntungan mo. Sa puso't sa diwa. Sa kaparing hampas lupa! Lumayas ka na, Anselmo. Nung natapos na yung Nora Honor Tirso Cruz III, paano na ngayon? Ayun. Yun ang tanong na hindi mo pa dapat sagutin. Wag muna. Huwag muna, para dyan lang sila. O sige, Ano dyan ka lang ba? daw kayo. Wag daw kayo Mamaya, alis. sandali lang. Kape muna tayo. Yes. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Paano ngayon yan? Pagkatapos ng Guy and Pip era, ano na, di ba? Pero hindi ka naman nag-alala nun, right? Hindi Kasi naman. marami kang talent. Oo. Tsaka I don't know, as a person kasi siguro may pagka-ano ako, may pagka-fatalist ako eh. Oo. Para bang, well, I guess hanggang dito lang yung career ko. So, dami naman akong alam. Babalik ako sa ang first love ko. Singing. So, I put up my own band. Ayun. So, bumalik ako Ano sa pangalan ng pagkanta. banda? Cruisers. Tears of Cruisers Band. Ayun. Hanggang ngayon ang mga cruise Ano pa rin performance? Andiyan pa rin sila Ay, eh. Sunshine. I used to watch the Geneva. cruise in Intercom. Oh, sa Intercom Yung yun. puro magagandang babae sila. Yung dalawa, si Maricel tsaka si Marites. Yes. Dalawa yun. Anak yun nung kapatid ni Ricky na pianista. Yes. Pogi din yun. Pogi yun. Si Oo, Dan. di ba? Unfortunately, passed away. But you know, oo, he was the band leader nung band. It was the band of Ricky, pero ang band leader si Dan. Correct. Ayun na. So, doon mo na nakilala si Lynn. Yeah. Itong mga panahon na ito. Tumutugtog kami sa, there was a joint dito sa Quezon City na nagkataon, she was with a friend, si Labad Mana, and then another guy who used to be with Penthouse. They were looking for a place to go na gusto lang nilang mag-enjoy. Itong lighthouse, tignan nga natin, may live band. So, pumasok sila. Since para bang house band kami doon eh. So pag kami bagong muka, kilala kagad namin, tsaka nakikita ko kagad, uy, may bagong muka. May naligaw. Tapos yun, umpo na siya ron na Naku, fresh na fresh pa si Lynn noon. Ay, oo, sobra. Pero hanggang ngayon, freshness pa rin. Paano ba yan? Ano Ayun, sikreto nakita. nyo? Yun, Mamaya, nakakatawa. Yung comedy yun. Oo. Comedy yun, yung scene na yun. Pagpasok niya, nakita niya. Sabi niya rin sa kaibigan niya, sila Badman. Lab, nakita ko na yung pakakasalan ko. Sabi niya, siya, nagsabi without knowing me. Sabi niya, tapos sabi sa kanya ng kaibigan niya, si Tirso Cruz yan. Sabi niya gano'n. Sabi ng kaibigan niya, sila Badman. Ito masakit eh. Hindi mo alam kung dapat kong ikatuwa o dapat ko ikainis. Sabi niya, hindi si Tirso Cruz yan. Hindi si Tirso Cruz yan. Gwapo yan eh. Hindi gwapo si Tirso Cruz. Hindi ka daw telegenic. Oo, hindi naman ako gwapo. Oo. Tapos yung pagkatapos nun, yung the guy from Penthouse, who I also know, si Mark, pagbaba namin, tapos na yung set, lumapit si Mark. Talaga, meron kaming pinagtatalunan dito. Yung, pinakilala sa akin ito.
Yun, hi. Na-inlove ka agad sa akin. Alam mo, dapat may separate ano tayo, no? Meron tayong hiwalay na interview kay Lynn. Hindi, siyempre, kwento ko to eh. O, Kailangan ako dito bida. kay Tirso, kailangan ng pruweba sa lahat ng pinagsasabi. Kailangan bida ako, kwento ko to eh, Oo siyempre. nga, o sige na nga. O. Diba? Ikaw O. naman ang guest ngayon, sige. O, tapos? Umululaway niya eh. Hindi. Hindi. Sabi na umungol na. Oo, Hindi. meron tayong peanut gallery Well, dito. it was a mutual admiration thing. Sabi ko, cute ito ah. Nag-propose ka na kagad pagkatapos sa 5 buwan eh. Pinakasalan mo na kagad. Di ikaw yung Hindi kasi gigil. pinipilit ako eh. Paano ko naman tatanggihan? Alam mo naman ako, Alam mo, maawain ako. Alam mo ito talaga, he is the unofficial member ng Going Bananas. Ah, yes. Okay? Yan Aminado sila, ako. yung mga bad boys dati na sina Johnny Delgado, Edgar Mortiz. Edgar Mortiz. Si Jay Ilagan. Jay na Ilagan. Naging kapitbahay ko pa yan, ha? Oo. Si Jay Ilagan. At saka si Christopher De Boyet Leon. De Leon, yan, Johnny Yun Delgado. ang original, oo, na banan. Pero, nung araw kasi uso yung All-Star Basketball. Pagka may All-Star Basketball, 100% yan, tatawagan nila ako. Pipo, may laro tayo. Bananas ang dala natin. Bakit hindi ka nasama sa grupo? Pinagbabawalan ka ni Lynn, ano? Hindi, kasi ano na sila eh. Established na. Established na silang apat na Apat, ano eh. oo. Walang parang ang mga unofficial bananas, ako tsaka si Altantay eh. Ayun, Diba? correct, Altantay also correct. was part of the Oo. ano. Yun. Doon kami naging medyo, doon Alam mo yung nagsimula. grupo niyan, walang aminan. Wala. Oh, Walang inaamin ng mga yan. mga sinungaling yung mga yan. Eh. Ako lang ang mabait doon. Ay, Siyempre, sige na kwento nga. ko to. Sige Kailangan ako bida. Ikaw dapat ang bida. Oo lang kami na oo sa'yo. Hindi, Okay. yun. Doon nagsimula rin yung closeness namin ni Boyet. Kasi si Jay, close na kami ni Jay nung araw. Ang Marian Merinol pa noon. Yan, magkasama kami lagi ni Jay. Iniimbita kami dyan. Nagpe-perform kami. Siyempre, Okay. pa-cute din kami. Siyempre, dami magaganda. Alam ba ni Lynn yan? May asawa ka na nun? Alam niya. Hindi, kilala nga niya yung mga ibang mga taga Merinol, di ba? Ito bang mga barkada mong nagsabi sa'yo na isikreto mo yung kasal mo ha, huwag kang aamin na kasal ka na? Hindi naman. Hindi sila. Alam ko lang kasi na during those days, ano pa yun eh, yung may sakit nga ang fan na ano ka nila, property nila. Gusto namin, ano ka, ganito ka lang. Single ka forever. Oo, single ka forever. Oo. Ganon. Correct. In fact, hindi ba mahirap yun? Mahirap. Na, syempre, parang lantad na hindi. Oo, mahirap. Mabuti na lang wala pang social media noon, Ay, right? oo. Oo, pwede Kung kang may magsikreto ng gano'n. Kung may social media, wala yun. Hindi Wala, pati nga edad, maisisikreto hindi yun. na natin ano yan eh. Hindi mo tago. maisisikreto yun. Ako. Okay, so... Labas ka agad yun. So mahirap. Mabuti, hindi ba kayo nagka-friction ni Lynn na siyempre nakatago ang relasyon? Hindi naman, kasi during those days, ano rin siya, sanay na rin siya sa akin because during those days my career was on a all-time low eh. Okay. Hindi na ako yung hinahabol ng mga tao pag lumalabas ako o ano eh. So, okay lang sa kanya, understanding naman siya na ano. Ganito yung buhay mo noon, hindi ba? Artista ka eh. Hindi naman siya nag-artista. Magaling ka pumili, model ah. siya. Oh, hindi siyang swerte. Magaling siyang pumili. Okay. So, nagtambalan sila ulit ni Guy. Ayun, si Mother Lily may sala. Si Mother Lily. Ang gandang idea. ah. Tama. Mother, hello. Hoy! Tirso, gawa tayo pelikula. Bukas shoot na tayo. Ha? Totoo yan. I believe it. Oh, sabi ko, Ganyan si Mother. Mother, ano? Bukas shoot na tayo. Teka muna. Ano ba yung... Ay, nakakatuwa. Oo. Oh. Tinutuon niya yun. Gusto niya ma-drum beat agad na Promotion. ang balik tambalan ng GAIB. Yun, promotion. Galing, ano? Yun ang inisip niya kagad. At pumatok. At pumutok. Pumatok. Ako mismo, hindi ako makapaniwala. And then, dumating na nga yung bilangin ang mga bituin sa langit. Binibilang mo ang sarili mo sa mga bituin sa langit. Pero pag bali-baliktarin mo man ang mundo, hindi ka kayang pakislapin ang nakasisilaw mong kayamanan. Inabot ng 2 taon yun bago natapos. Ha? Schedule. Palagay ko, schedule, whatever. May mga nawalan damit, may mga ganito. What? Oh. And nawala And ng mga then- damit, 2 years in the making, ang daming sakit ng ulo, pero
Grand Slam halos. Ayun, halos Grand Slam. Yeah. Here's the proof the third. Bilangin ang mga bituin sa langit. I accept this trophy. Doon ako nanalong Best Actor sa movie yun. Anong feeling? Nakaka-shrink, nakakaliit. Totoo. Naalala ko, kasama ko si Lynn. Nung tinawag yung pangalan ko, nakalubog ako sa upuan eh. Unti-unti, gumaganyan ako sa silya eh. Totoo. Oo, talaga. Natandaan ko nung tinawag ako, nakaganyan ako. Sabi ni, "Uy, ikaw yun." Oh. Ayun. Yay! It was, yun talaga, Talagang, ganito pala ang feeling noon, sabi ko. Di ba, after a long, long time, di ba? Kailan ka nag-desisyon na ilantad na sa publiko na kasal ka? After a couple of years lang no? After a couple of years, Kasi? pagka-give birth niya kay TJ, yung panganay namin. '81. Yun, sabi ko, dapat Sabihin na natin. Oo, wala naman, nandyan na yan eh. Correct. Hindi na nila maaawat yan, whatever. From then on, nagtuloy-tuloy na yung karera mo beyond yung dati. Yes. oo. Right? Yeah. Okay. Turning point. Meaning, hindi na kailangan leading man. Oo. Di ba? Ayan na, yung meron ka ng Charo Santos, kontrabida. Ayun. Yan ang magandang istorya, kasi yung shift ko from matinee idol to medyo matured. Sabi niya, I'm not turning my back on you. Meron pa akong isang project, but I am having second thoughts about offering this to you. Sabi ko, bakit naman? Kasi sabi niya, it's a very meaty role, pero kontrabida. Kontrabida? Sige, why not? Let's talk about it, sabi ko. So, tinanggap ko yung role. And it was really a good role. And saka, Ano title ng pelikula? Ganti ng Api. At ikaw Ronnie Ricketts sa bida. Doon ako natutong mag-mold ng characters. Binago ko yung suklay ng buhok ko. Binihisan ko yung character na para maiba yung dating ko. Tapos Ano ba yun. yung facial expression ng kontrabida? Kunwari, gagawa ka ng poster. Kunwari, gagawa ka ng Oo, poster. konti lang naman ang expression ng kontrabida, hindi Ano ba? pa, paano? Laging lukot ang mukha sa lubungang kilay, hindi ba? Correct. Hindi ba Ayun, ganun oo lagi? nga, no? Hindi no. Ay pagkatapos ng moving yon, kasalanan din ni Charo. No? Pagkatapos nung wala nang nag-offer sa akin ng matinong role, lagi salbahin na ako. Puro salbahe Puro character Uy, pero na. ano bang sikreto na hanggang nagprobinsyano, tagal-tagal mo sa probinsyano? Nasaan si Kato? Saan niya dinalangan ako? Don't ever say that! Dahil gagamitin ko lahat ng resources ko para mabawi natin si Clarice. Well, yun nga, sabi ko, natuto ko. I mean, I did not learn on my own. Admittedly, I depended on mga senior stars. Nagtatanong ako sa kanila. One of my greatest models was the late Eddie Garcia. Oh. Ako, when in doubt, nagtatanong ako, Tito Ed, paano yung ganito? Meron akong ganitong role eh. Para maiba naman, matuto ko, ganun. I ask. I watch movies. I try to, sabi ko nga, kung minsan manunod akong 3 movies, yung 3 karakter, pagsasama-samahin ko. When you're offered a role, pag-aralan mo, wag yung, kasi gusto mo lang sikat ka. Wag ganon. Wag yung, gusto mo lang artista ka, gusto mo lang magkakapera ka. Pag binigyan ka, I mean, learn to respect the role, learn to respect the movie, learn to respect yung co-actor mo eh. Because, yung mga co-actors mo, lalo na pagka yung mga seasoned na, hindi, they put their best foot forward. It's a learning process. It's a learning curve talaga na. Every time, you try to beat yourself. Yung iba kasi nag-iisip, kailangan matalo ko tong isang to. Hindi. Talunin mo yung sarili mo. Yung huling ginawa mo, mas galingan mo pa. Correct. Ayan. So ito, superhero talaga siya. May superpowers talaga si Pip kasi natalo niya ang lahat sa karera niya. Kita mo naman, nandyan pa rin. Hindi naman natalo. Itong tanong, paano mo natalo ang cancer? Oh, How did you beat cancer? Ikaw ang nagwagi. Yes. Maraming interesado dyan kasi hindi niya madalas pag-usapan ito. Inspirasyon sa marami. O, susunod na yan. Galing! Our best ever, hotter, juicier, tastier burgers. Our best ever, hotter,
First level up ang sarap, what a winner! Daming binago all over, tuk-tuk gitna inner outer. Now hotter, juicier, tastier, fresher, softer, toastier, meltier, saucier, Big Mac, quarter pounder, double cheeseburger. We're the rappers who are lovers now, McDonald's best ever burgers. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Halos lahat alam natin kapag nasa harap ng kamera pagdating kay Tirso Cruz III. Pero marami ring hugot at mga masasayang mga sandali sa likod ng kamera na syempre sila lang ang nakakaalam. Pero aalamin namin ngayon kasi ano ka daw? OC as a dad. OC? Ano bang Medyo. ibig sabihin nun? Medyo. Ano, kontrolado mo yung mga Obsessive anak? ko sa mga... Ganon? Hindi naman masyado. Hindi. Ano ako, when you think about it, I'm just another regular father. Very protective about his children, at saka nagpapaloko sa mga anak niya, lalo na nung bata pa, hindi ba? Even when they were studying, I make it a point kahit nung araw na nag-shooting ako, bumalik na ako sa yung parang second wind ng karir ko. Basta't may affair sa eskwelahan, no matter what, kahit na anong ginagawa ko, magpapaalam ako. Even even if only for a couple of hours. Lynn made it a point na nandun kaming dalawa lagi. Para nakikita ng mga anak namin na your parents are here to support you. Pero alam mo, Pip, hindi ko ma-imagine na maunahan ka ng anak mo. Ay, Parang nung nagkasakit si TJ, how did you survive that? Very hard. Hirap. Ang hirap talaga. Sabi nga nila, it's a rule. Hindi trabaho ng magulang ilibing ang anak. Ang anak ang dapat naglilibing sa magulang. And it was the other way around. I had to bury my child. So it was very painful para sa akin. Sabi ko nga, I've been through a lot of deaths, ha? Matay ang father ko, namatay ang mother ko, matay ang brother ko. Pero iba-ibang stages of pain, pero parang pinakamasakit yung Siyempre. sa anak ko, pinakamasakit. Oo, siyempre. Oo. The pain never goes away, sabi nila. Wala. Forever yun. You just learn to live with it. Yun. You just learn to live with the pain day by day. Dahil kung minsan ako, ang tagal nang nawala nung anak ko, there are days when I get to talk about it easily, parang maluwag. There are days na biglang-bigla, tatamaan ako, biglang-bigla, I'll find myself crying. Kasi merong, para bang yung ipa-flashback bigla sa utak mo lahat, yung mula nung kabataan nung anak mo, yung pinagdaanan ninyo, yung paglaki niya, yung pain noon, biglang-bigla, magre-register. Nung araw kami ni Lynn, nung bago pa lang nawala. Pag nakita ko, umiyak siya, nagtatanong ba, ba't umiyak ka na naman? Then after a while, na-realize ko. Then tapos kuminsan, pagka nakikita ko siya umiiyak, hindi na lang ako umiiyak, pinababayaan ko na lang. Sabi nga nila, let her grieve. Same way that you grieve. Huwag mong awatin ng tao when they're grieving. That's a good sign na naihihinga nila. Eto na ngayon. Nangyari din sa kanya yon. Oo. Nagpa-check up siya, nalaman meron siyang cancer. Yes. Okay. Pag sinabihan ka ng ganon, anong feeling nung ganon? Before that happened, yun yung sinasabi ko kuminsan, di ba? Kahit na mahilig ako sa sports and everything. Nung na-check up ako, sabi niya, we found a lump sa may baga. Nung sinabi pa lang yun, na ako. Wow. Ito, kasalanan ko to eh. At saka admittedly kagad ako amin kagad ako to myself. Chinek up ako, sabi binigyan pa ako ng antibiotics, sabi, take this for a week. Dahil baka sakali, ano lang yan, yung parang phlegm na namuo. Pag lumiit, fine. Pag 1 week, wala, hindi nag-change.
So, binayopsy at pagka-biopsy sa akin, ayun na. Malignant. Malignant. Yun. Iyak na kagad yung asawa ko. Many years ago, talagang pag sinabing may cancer ka, parang it's a death sentence eh. Di ba? So, But in this case, because early detection, sabi sa akin ng doktor, alam mo, huwag na tayo magpatagal. Tanggalin na natin yan. Maaga pa naman. I mean, like, we'll take away, we can take away 1/4 of your lung, pero para sigurado tayo, we'll take away 1/3. ha? Oo, sabi ko. Hihiwain ang baga mo. Oo, puputulin. Tatanggalin. Sabi ko, ano sabi mo, Dok? 1/3 ba? Dok, baga ako to. Huwag kang mag-alala. Meron nga, tinatanggalan ko isang buong baga. Buhay pa eh. Ikaw rin, sabi niya. I mean, don't dilly-dally dahil pwedeng mag-grow yan. Natanggal lahat ng doktor. And then, it took only 5 days. On the 5th day, pinuntahan ako ng doktor ko, yung nag-opera sa akin. Oh, pwede ka nang umuwi. Ha? Sabi ko, Dok, 5 araw pa lang ako Hindi, pwede ka nang umuwi. Dok, pwede ba isang araw pang pahinga? Ay, ikaw, sabi pa ng doktor sa akin. Kaya gusto mong gumasta ng extra, babayad ka ng kwarto. Anyway, the next day, I went home. Tumayo ako na. True enough, after a week, tinawag ko ng oncologist ko. Tinignan niya yun. Oh, ang galing ha. Galing, tanggal lahat. So, clear. So, wala na. Hindi, siyempre, hindi pa rin. Di ba? Meron silang, there was a new technique that he introduced to me. It wasn't chemo. It's called adjuvant therapy. It's, instead of it being a treatment, it was more of a preventive. So, after 4 treatments na gano'n, ang sumunod na yung PET scan niya. Nung una, every 3 months. Every 3 months, PET scan na po. Tapos after a year and a half, naging twice a month. Katapos nun, naging once. Every 6 months, once every 6 months naging tapos, nung last nga, nung 2016 o 2017, sabi niya, okay ka na eh, sabi nga nun. Ano na lang, ingat ka na lang, sabi nga nun, iwas ka sa mga ganitong bagayan, at saka, every year na lang, papacheck up ka. I go through the tube. Dahil para, just to make sure na walang recurrence yung... So, clean living. Clean living, nandadaya pa rin, may cheat pa rin, di ba? Parang yung mga, di ba, yung mga health buff. Oo. Di ba, kung ano-ano kinakain, pero may araw na kumakain din ng bawal. Correct. At ngayon, ikaw ay tumutulong sa advokasya mo ng early detection Yes. and children with cancer. My son nga pala noon, before that, nung gumaling na ako, meron siyang, naging advocacy din niya yun. Nagpapaano siya, yung Spike for Hope, volleyball games. Nagpapagawa siya. Nag-iimbita siya ng mga volleyball players from different schools. Tapos, yung naiipon niyang, na pondo, tinutulong niya sa mga batang may cancer. Nakakatuwa yun kasi maglalaro yung mga volleyball player. Tapos sasabihin niya, siya. Gusto niyo bang makita kung para kanino yung ginawa ninyo? Andun lahat yung mga cancer patients na bata. Pasok. Tapos meron siyang, ang dream, yung tinatanong niya kasi, anong gusto mong magkaroon? Meron nagre-request ng bike, meron nagre-request ng eyeglasses na So, yung nalilikom niyang pera, yun ang ipinambibili niya, tsaka nangihingi siya ng sponsor. So, naka-blindfold yung mga bata, ganun. Tapos, ipipila niya. Ilalagay niya sa harap ng batang-bata yung hiningi nila. And then, bibilangan niya, sige, tanggalin niya na yung blindfold niyo. Makikita ng mga bata. Hindi ba yung even in that way, nabibigyan niya ng happiness yung mga bata. Na-experience namin yun kasi kahit nung wala na siya, dinala namin sila sa Enchanted Kingdom, yung mga bata. And some of them, after a couple of years, there were some who also faded away. May mga nawala. Pero makita mo yung kahit yung sa Enchanted, yung priceless yung expression ng mga batang, alam mong may cancer, alam mong may sakit ka. My love for my child, and yung relationship na yan, hindi na mabibreak yun. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama
together. Sunnet 25. Sunnet 25. Sobrang dami na nating nalalaman ngayon about Tirso Cruz III na ako mismo hindi ko naman sasabihin magkaedaran kami. Pero akala ko alam ko na lahat ng kailangan ko malaman about Pip. Behind the guy, di ba? Halimbawa, kaya kami dito nasa may pool, aba champion diver pala ito. Hindi naman champion, talagang mahilig lang. There was once upon a time we had a group na we got into springboard diving. Okay. Kami lang na we were studying it na So, na-challenge kami ng na-challenge. So, natuto kami. May mga nagtuturo sa amin. So anong pinaka-daredevil form mo? That was before. Before? O sige na nga, Now, before. no more. Now, no more. Never mind. We always have those memories. 1.5 somersault with a half twist. Pero teka muna, you were so athletic. Ganon din si Lynn, di ba? Yeah. Also very athletic. Tennis, Yes. swimming. Totoo ba? Yes. And then, ano pang sports mo? Itong latest na magnet kami is pickleball. There are some people who we play with now na they came from another sport. Nagkaroon ng sakit yung tuhod, yung bewang, yung back pains. Pero nagpipickleball sila, nakakapag-adjust sila, ay nakakalaro sila. So Totoo. it becomes fun for them because these people are also very athletic. Pruweba, pickleball. Yes. Oy, ano to nagiging popular ito among Pinoys. Pero itong tanong ko, when you're athletic habang bata ka pa, ang ibig bang sabihin nun, mas malakas ka pag ikaw ay nagkakaedad na? Supposedly. Oh, Supposedly, dapat ganon. Not unless over. ikinukombine mo yung athleticism with bad habits. Now, that's a different thing, di ba? Okay. Kaya- Oh, pero ito naniniwala din ako na yung over ang paggamit sa katawan. When you push your body too Too much, far, di ba? Yung yes. too far Oo, talaga. oo, oo. There's the danger talaga of injury. Correct. Oo. Naniniwala ka sa balanse siguro. Parang ang dating mo sa akin, para kang lover of life. Oh, Kasi yes. Ang dami niyang ginagawa. Nagninegosyo pa. Ano naman ang negosyo mo ngayon? Marami kaming nininegosyo. Actually, ang mas active sa negosyo yung asawa ko eh. She's Okay. very enterprising. She's willing to try anything. Anything. Oh, nung araw when like parang yung rule na what goes up must come down. Di ba for a while talagang nandun ako sa taas na Oo. And then slowly the offers became less and less na gano'n. So I still wanted to be working and everything. So sabi niya, halika mag-produce tayo ng show because I started off naman as a singer, hindi naman as an actor eh. So ang ginawa niya, nagpo-produce kami ng show noon. Ako, and then we'd get another girl or magba-back-to-back kami. O hindi kaya solo ko or even before, kuminsan kami nila Boyet. Oo. Yeah, Tama, mag-show tama, kami. tama. So, we got into that noon. And then after a while, because she used to do fashion, mag-model siya eh. She used to do modeling, yung mga lunch show sa Philippine Village, sa Philippine Plaza. Ginagawa rin niya. Nagawa niya yun noon. And then, nung una, nagpe-perform lang siya, nagmo-model siya. Nung bandang huli, siya na yung nagpo-produce ng show, ng modeling show. Oh, why not? Yeah. I'm sure naging biyahera rin yan, Lynn. Ay, Nagbiyahera ka rin, ano? Mas Ako, biyahera. ginagawa ko yan hanggang ngayon, ha? Mas biyahera Bibiling ko yan. ng mura sa Bangkok, bebenta ko dito ng doble. Oo, Mas pwede biyahera yun. yan kaysa sa akin. Tsaka, alam mo ba yung istorya niyan? Oo. Pinapili ko yan noon nung linigawan ko siya. Nung nagpo-propose na akong pakasal ka. Ang dream niyan maging stewardess. O ngayon, ba't hindi natuloy? Ay siya, pinapili ko siya eh. Ah, Ano ka, eroplano o si yun. Tirso? Correct. Ang balita ko, farmer ka na rin. Ibig sabihin, magsasaka. Nag-aararo ka din? Konti. Hindi naman, maliit lang naman yung lugar ko. Ang hirap mag-araro. Mga puno-puno lang. Mga mango trees. Tsaka yung na-discover ko, hindi ko naman alam yun dati, hindi ba? Alam mo yung mga dwarf, yung mga dwarf plants na Yes, oo. ganyan lang kalaki pero nagbubunga na ng fruits and Magagandang everything. fruits, Oo, wow. liliit lang. Oo. It's not that hard to maintain. Tsaka mahilig ako sa ganun. Tapos uumpisahan ko. Tapos, So ano nga ang mga siya na tinatanim? magtutuloy. Anong mga tinatanim mo? Mango? May mangoes ako, may bananas, Banana. may lanzones,
merong makopa. Anong ginagawa nyo dyan? Binibenta nyo? Hindi. Ganun Kinakain yan, pinamimigay tsaka lang? pinamimigay. Totoo. Meron kaming, ang pinakamarami namin, rambutan. Mm. Ay, I didn't know, dalawang breed pala yung rambutan. Hindi ako makapaniwala. Maasim at saka matamis. Tsaka tuklapin at supsupin. The trees that are there in our farm, nung nabili namin yun, nandun na sila. Talagang full grown na. Kanya, nakakatuwa pagka yung in season, Oo. ang pula-pula ng mga puno, ang pula-pula Talaga? nila. Papadalang kita. Ay, Lin, Papadalang bigyan kita. niyo ako ng isang basket ng iba-ibang fruits. Gusto ko malaman kung totoo ulit ang sinasabi niya. Malalaman mo. Pruweba ang kailangan. Pag nauso pati pag nausong santol, ang gumagawa yung binagoongan, Oo. yung balat na santol na Sarap. ang galing niya magluto nun. Totoo ba? Oo. Business din niya yun eh. Totoo. Hindi. Hindi. Mahilig lang. Oo. Alam mo, you can't keep her still. Hindi pwedeng yung wala siyang ginagawa. Oo. She will look for something to do, no matter what. So talagang kayo, I mean, after all of these years, talagang you made the right choice. Yes. I mean, after 43 years, I think we did. Siguro naman, Oo. Yung sabi ko nga most of the time, I'm not pointing fingers, hindi ba? Yung mga nagpapakasal na gumagasta ng milyon-milyon sa kasal, pagkatapos after 3 months, hiwalay. Tapos sabi ko, anong nangyari dun sa vow? In richer or poorer, till death do us part. Wala pang death, 3 buwan pa lang eh. Patay na yung marriage. Patay na yung marriage. Oo. Di ba? Nakakalungkot kuminsan. Yung vow ko iba. Oo. Batibay din. Strong. Hindi, yung vow ko, hanggang sa abot ng aking makakaya. Ay! Mas realistic ako. Pero teka, bakit ako may revelation dito? Bakit? Nasimulan natin. Ito dito tayo pareho, Pip. Yung hilig natin sa aso. Ay! So sino naman itong one and only mo? Mag-isa lang ba ito o marami? Hindi. Sa ngayon, one and only lang siya. And sa dami ng aso namin, ito parang inaagaw lang namin to. Because it is my son's dog. Si Chimi. She's a Pomeranian. Pomeranian? Wow, ang kulit niyan. Most of the time, during the week, early in the morning, he goes to the church. Dahil siya yung, grabe. second in command siya sa church. So, very busy yan. So wala siya sa bahay. So walang kasama si Chimi. Pupunta rin sa room namin. Mag-asawa, doon siya. Tapos akit sa bed. Papakamot ng tiyan. Spoiled yun eh. Tutulog doon. So after a while, minsan pag umuwi si Bodhi, minsan ayaw na niya sumama kay Bodhi. Doon na lang sa amin. So parang ilan na ba? May apo na ba kayo? Wala pa. Wala pa. Kaya naloloko dyan kay Chimi. Balagay ko. Oo. Ayun ko, ako naloloko kay Chimi, mas lalo yung asawa ko. Oo. Nakikipag-usap niya sa aso eh. So paano hindi mo ba mapipilit yung mga anak mo na bigyan nyo na ako ng apo? Kung pwede lang pilitin, di ba? Kung pwede lang, di ba? Gusto ko nang i-twist yung kamay. Ano ba? Correct. Yun ang to complete my being a grandfather, give me the opportunity to spoil your son or your daughter. Hindi ba sabi nga nila, yun daw ang sakit ng mga grandparents. Talagang ini-spoil yung anak kasi ang feeling nila, nagkulang sila ron sa anak nila and they're trying to make up dun sa apo. So ngayon, ang swerte ni Chimi. Ay, swerte talaga ni Chimi. Uy, pero ito para sa akin, kumuha kayo ng isa pa. Para may kasama namang katulad niya yung dog mo. May kalaro. May kalaro. Why not? Iniisip ko siya, nag-iisa pa lang. Ang gulo na sa bahay. Pag sinamahan ko pa na isa, You'll be surprised. There's so much love to give from your heart. Talaga. Love, narinig mo yun? Isa Kumuha pa, ka pa raw ng isa. Isa pa para may kasamang non-human. Tsaka para para gumanti si Bodhi, yung anak natin, agawin naman sa atin yung aso natin. Yung aso ko ayaw magsalamin. Hindi niya matanggap na aso siya. Kita mo na, Totoo, sabi ko, pinaharap ko sa salamin, umiiwas. I don't know, kung sakit nila ako, kinakarga kong gano'n. Look at yourself. Wala. Ayaw niyang tanggapin na aso siya. Kaya bigyan mo ng isa pang kalaro. Okay, hindi ka pa talaga nakontento sa lahat ng ginagawa mo. You're very active in showbiz and other things you're doing. Itong pagiging FDCP chairman, ano yan? Sakit ba ng ulo yan? Or is something pinapanindigan mo? Today marks the momentous milestone for all of us. A historic occasion that symbolizes
the commencement of the construction of the Philippine Film Heritage Building. How about a big hand for that? It's a mixture of sakit ng ulo and a challenge and a revelation din. I mean, like, you know, sabi nga nila, in life, you know, when you don't know something and then it suddenly is dropped in your lap, you're Yes. forced to study it and to learn. And in the process of learning, nagugulat ka rin na, ay ganito pala. Dahil if you think about it, Film Development Council. So, I'm supposed to be from the world of movies, film and everything. So, pero ang laking change nung the difference between being in front of a camera and being behind. Not behind the camera itself, but what happens behind the business of the film industry. Ibang klase pala, nakakataranta na. We're now working on helping the students ng media. Because parang feeling din namin, masakit mang aminin na nagkakaedad na kami. Di ba? You start to train the next generation. Yung mga dream namin, yung magkaroon tayo ulit ng mga susunod ng mga Lino Broca, mga Ismael Bernal na gano'n. So yung mga grupo ngayon ng mga students na gano'n, we try to give them incentives and we try to help them. Yeah. Kung minsan kasi may mga offer from abroad, like International Film Studies, meron kaming program para doon. So, bibigyan namin sila, hindi naman ganun kalaki dahil we're not that big an agency, pero bibigyan namin ng pamasahe at saka pocket money para habang nag-aaral siya. So, papanindigan mo yan, yung trabahong yan? While I'm there, I'll do my job. I'll try to do the best that I can. No, pag binalnan ako, okay lang din because I've learned already. Marami na akong natutunan, marami na akong I can impart to other people then. Yun, Siguro kaya ka rin nila pinili, di ba? Kaya ka pinili kasi, aside from your experience, yung personality mo rin, di ba? Parang medyo, sige ha, wag muna tayo mag-away-away, ganito yan. Hopefully. Di ba ganon, ano? Kasi ngayon, parang one of the things we're working on is yung partnership namin with the Department of Tourism to spur film tourism dito sa industry natin. And of course, we're still batting for the suspension of the amusement tax para matulungan naman ng mga producers. Meron kami pinapagawang building, the Philippine Film Heritage Building. Nako, sa tinagal-tagal ng iyong karera. Ang daming artista ngayon, iba na ang landscape ngayon, di ba? Ay, iba na Ibang-iba. Oo. Ang galing mo nga, talagang doon ka sa golden era talaga ng pelikulang Pilipino. Ano sabi nga nila? If there's one thing you will never run out of, it's room for improvement. Di ba ang tao? You will always, laging, meron kang space para dyan. Yun ba ang sikreto mo? Well, All if these I'm years. given the chance, not really naman, pero if I'm given a chance na, yun nga, so pag meron ding iba, yung trabaho, like, kuminsan din, pag kayong gumagawa ng movies, yung may i-offer sa akin na role na makikita ko, uy, ang ganda ng role. Very challenging. I mean, something for me to really study or really mold, trying to create an entity na gagawin ko yung sarili ko, gagawin ko yung character na yun. Bubuhayin ko siya. Wow. Gagawa ko. So, nati-challenge ako na, how can I make this character, not me, but whoever the character is supposed to be. So kumbaga, kaya ka looking young. Yan ang sikreto mo. Parang love for life in general. Yeah, maybe. I guess everybody loves life and everything. But, you know, sometimes there's a difference between loving life and Love. self-love. Diba? Ganun. Kailangan i-share mo rin. Oo, Diba? correct. Your love for yourself, you should share it with other people also. Well, congratulations for a life well lived. Thank you. Diba? And still looking forward to Ang dami pang taon, many years. Pip. And still seeing you always. O biro mo, Diyos nakapag ko. one-on-one pa kami. Oo. Kailan Saka pa? Tanya, kita nyo, Corina din, and then Corina now. Parang walang nabago. Hoy, mas maganda Meron- ako ngayon. Appear tayo dyan, appear Oh, tayo. yes. To forever young. Forever Forever young, yes. Mga kaibigan, Tirsa Cruz III on Corina Interviews. Cheers to a life well lived. Yes. Cheers tayo. Did you know all these years I've always loved you? I will be true to those faithful words I do. The vow we took
was meant to last forever, and forever I'll be loving you. The man in me becomes a little child when you're not there, standing by my side. All my hopes, my dreams, my happiness, you are all this. To me there's no one else. So let us live our lives as one together. The lines will appear as the years go flitting by. And though the black may soon turn into silver, my love for you will die now, no more after. Take to your heart the words that I now speak to you. For all my life I will be with